Ano-ano ang 5 pagkain na mabilis makapagpataba sa ating mga Pinoy? Kapag binawasan mo ang intake nitong babanggitin kong pagkain, tiyak, malaking bagay ito sa timbang at sa health mo. Hindi ko na patatagalin ng intro, let's start! Number 1, kanin. Paborito ng mga Pinoy ang kanin. Kanin is life, kaya maraming anliray sa Pilipinas. Hindi naman masama ang kanin. Pero iba nung unang panahon ang kanin, ang kasahog at ang lifestyle. Ang kanin noon ay brown at intact ang mga rice bran at saka wheat germ. Kaya bukod sa mas masustansya, hindi gaanong katindi ang hormonal effect nito sa katawan natin. Pag sinabing hormonal effect, meaning yung stimulating effect nito sa insulin na siyang responsible sa pag-iimbak ng excess carbohydrates bilang taba sa katawan natin. Ang kanin noon, ang sahog at kaulam, whole foods, meaning isda, gulay, karne, itlog, na malimit, kinukuha lang sa paligid, binibili sa palengke, at most of the time, sariwa. Ang rekado ng pangulam, simpleng asin, paminta, bawang, kalamansi, at hindi maharina, walang asukal. Ang inumin, simpleng tsaa, kape, at tubig. Bukod dito, ang trabaho noong unang panahon, labor-intensive. Sabihin nun, mano-mano. Magalaw ang tao noon. Ngayon, bihira ang galaw. Masukal ng pagkain, malakas pa sa kanin. Ang akala ng Pinoy, pag walang kanin, manghihina sila. Hindi po. Please watch my separate video tungkol dito. Hindi ko siya maididiscuss dito lahat. Bago sabihin hindi kaya, pag-aralan at subukan muna. Lamang kasi kapag may alam ka dahil magagawa mo ito ng tama kasi hindi siya base sa sabi-sabi lang. Ang number 2 ay tinapay. Ang kanin at tinapay ay parehong kino-convert ng katawan sa glucose. Mabilis ito magpataas ng blood sugar. At ang mga excess nito tulad ng kanin ay iimbak ng insulin hormone bilang taba. Ang tinapay noon, 4 lang ang ingredients halos. Ngayon, sobrang dami. Yung tinapay ngayon, sobrang tatamis tulad ng mga donuts. It is everywhere. Paboritong merienda ng mga Pinoy, lalong-lalo na yung pandesal. At dahil madaling kain ng tinapay, maraming pre-package, 1 to 2 hours, pag kinain mo to, gutom ka na ulit. Kaya, hintayin mo nila next meal para wala ang gutom. And number 3 is junk foods and ultra-processed foods. Ang food nun, minimally processed lang. Ngayon, it's ultra-processed na. Hindi na minimally, ultra-processed na. Walang nutritional value at halos panay asukal at saka MSG or monosodium glutamate. Design ang lasa ng mga fast food at junk food para mahook yung dila mo dito at ma-addict ka sa mga ito. Noong unang panahon, walang fast foods. Actually, nung mauso yung fast food sa Pilipinas, papasok ng 1980s. Ang tindahan nun, ang lalayo, ilang kilometro yung lalakarin mo bago ka makabili ng ganito. Ngayon, kabi-kabila ang mga fast foods at mga kainan at may delivery service pa. Sa isang pindot mo sa cellphone, readily available na at your doorstep ang pagkain. Hindi dami ng calories ang issue sa mga junk foods, kundi yung napakadaming asukal in all kinds. Ang mga prepackaged foods at pagkain sa tindahan ay carb-loaded at hanggang dila lamang ang kanyang i-offer at wala kahit anumang value na binibigay para sa kabutihan ng ating katawan. Kaya junk food ang tawag basura ang laman nito kaya basura din sa katawan. Pero ang masaklap nito, we are paying for it and then we get sick in return. So, ibig sabihin nun, we spend our hard-earned money para lang isatisfy ang ating taste buds. Ang number 4 ay sugary drinks and alcohol. Tulad ng mga fruit juices, natural man yan or canned or bottled, soda, energy drinks, naku dami, sugary tea and coffee, tulad ng latte, mga milk tea at kung ano pang flavor at marami pang iba. Mabilis ang pagtaas ng blood sugar sa sugary drinks. Bakit? Liquid kasi siya. Alam niyo ba na isang 24 ounce ng milk tea ay may 12 teaspoons of sugar or equivalent to 16 cubes ng sugar? Yes, and these sugary drinks are everywhere at mura, pero masarap. Kasi nga, design sila para masarapan yung dila natin at mas mag-crave tayo dito sa matagalang consumption. Kaya kung halimbawa nabibili kayo ng mga bottled drinks tapos na nakalagay ay mango flavor, apple flavor. Kaya nga po flavor ang tawag, hindi yung tunay na prutas or anumang natural na sangkap, kundi artificial. Ibig sabihin nun, nagtimpla ng mga artificial ingredients, synthetic, para maglasang apple, mango, at kung ano pa. Ang masakit pa nito, nilalagyan ng mga kulay, artificial colorings, na lalo nagpapalala ng toxic effect nito sa katawan. Ang isa pa, ang sugary drinks na ito, marami sa ginagamit diyan ay high fructose corn syrup. Ibig sabihin nun, diretso sa atay. Kasi atay lang po ang nagme-metabolize ng fructose. And over time, sa malimit na consumption, nataba na ang atay, taba din ang tiyan mo.
Yeah, kita niyo yung mga teens, ang bubuntat na ng mid-portion ng tiyan. Hindi ito dahil genetics or lahi or natsambahan lang. Yun ay dahil ng kanilang iniinom at kinakain. Ang isa pa sa inumin na malakas makapagpataba sa mga Pinoy ay ang alak, alcoholic drinks. Kapag magiinom ka, lumalakas ang appetite at cravings ng tao, lalo sa mga uyamin at junk foods, yung mga pulutan. So sa katawan natin kasi, kapag nagiinom, mas naunang iminemetabolize ng atay ang alcohol kaysa stored fat. Kaya kung ikaw ay magiinom, malaki na ang tiyan mo, tataba rin ang atay mo. Marami sa mga magiinom ay may gout dahil nga ang atay ang nasasalanta, unang nasasalanta kapag magiinom. At take note na kapag ang atay ay nataba, ang gout ay nagsisimulang umatake. Kaya marami sa mga magiinom, may gout. Tapos, sinisisi naman nila yung baka at saka munggo, which is hindi naman totoo. Ang number 5 ay noodles and pasta tulad ng bihon, spaghetti, lomi, mga kauri. Ako, paborito din ito ng mga Pinoy. Tulad ng kanin at tinapay, bukod sa refined o ultra-processed na ito, ang effect nito sa katawan ay nagpapataas ng blood sugar at insulin level dahil galing din nga sa harina. Kapag kinain mo to, kino-convert agad ito ng katawan mo bilang glucose. Kaya pareho ng kanin at tinapay ang effect. Kaya kung narinig nyo na yung salitang, naku, mataas ang triglyceride ko, iwasan ko daw ang mga bihon, pansit, etc. Ito ay dahil ang carb-loaded foods tulad nito ang isa sa contributor sa fatty liver na kung saan ang isa sa effect ng overconsumption ng mga nabanggit ay elevated triglycerides. Kung napapansin ninyo dun sa 5 binanggit ko, ang common denominator ay carbs or asukal in different aliases. Marami pong alias ang asukal. Hindi po ang tinutukoy kong asukal ay yung lamang table sugar. Yung mga tinutukoy ko pong asukal ay comes in all forms. It comes in all aliases. For example, akala ng iba, pag hindi matamis ang tinapay, bili mo nga ako nung tinapay yung hindi matamis dahil ako may diabetes. Hindi po. Kahit po yun na hindi matamis, pareho din po ang effect nun pag kinain ninyo. I-convert pa rin ang katawan into glucose. Sabihin naman ng iba, hindi man ako nakain ng matamis, bakit ako ay may diabetes pa rin or bakit ako tumataba pa rin? Kasi po, hindi po yung table sugar tinutukoy lamang pagdating sa carbohydrates. Marami po yung klase. Meron din po akong video tungkol diyan. Panoorin nyo na lang. Ang mahiwagang tanong ng marami ay, may kakainin pa ba ako? Itanong natin sa ating sarili. Kung hindi, wala naman nung kauna-unahang panahon. Wala naman kasi maraming asukal nung kinakain natin eh. Existing na po ang sugar nung unang panahon, pero hindi ito ganun ginagamit. Malimit siyang ginagamit lang, for example, pang timpla ng kape. Pero hindi siya isinasahog sa lahat ng pagkain. Pero ngayon, it is everywhere. Kaya ang tanong, kung ito ay wala nung unang panahon, ano kinakain ng mga tao noon at sila'y nabuhay ng hindi naman malalaki? And wala namang sakit na meron sa kasalukuyan ngayon na sobrang dami. Another thing is malaki ang pinagkaiba ng lifestyle noon ng tao kumpara sa ngayon. Walang duda na ang overfat epidemic ay hindi naman dahil wala kang ehersisyo, kundi dahil marami sa kinakain ng tao ay loaded na ng sobrang artificial ingredients at asukal. Walang gym noon, walang nagbibilang ng calories, walang mga slimming tea, walang mga slimming coffee at kung ano pang slimming products na pinagbebenta ngayon. Kung yung mga nabanggit kong products ay noon ibinebenta, malulugi yung tiyak. Isa lang ang kakaiba at ang factor diyan ay ang modernization ng pagkain tapos sinabayan din ng modernong teknolohiya. Please watch my other videos para mas mainuwaan nyo ang punto ko sa relationship ng food sa pagtaba at sa mga chronic illness natin sa kasalukuyan. If you have made it this far sa panonood, maraming salamat po again. And please subscribe to my channel until my next videos. Bye-bye!